Sa video na ito itatalakayin natin ang 5 bagong mga motorsiklo ng Yamaha na inilabas ngayong taon. Kaya kung naghahanap ka ng isang praktikal, sulit na motorsiklo at mas affordable, baka makatulong sa iyo yung video nito dahil alamin natin ang kabuuang nilalaman at detalye ng bawat isa kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigay sa subscribe button pag notification bell para naman mag-reply sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Yamaha T-Max Tech-Max. Kung ikaw naman ay naghahanap ng mas kilala at sa tingin mo'y mas komportableng motor para rin sa expressway, ang bagong Yamaha T-Max Tech-Max 2025 model ang mas magugustuhan mo pa sa pagkakataong ito. Sa uling paglabas ng motor na ito noong ilang taong nakalipas, ay mas kakaunti ang nabago kumpara sa bagong modelo ngayon na inilabas, na may na-update na sa mga technical at katangian at external na disenyo. Paging ang mga safety and security features nito ay nabago rin. Pagiging convenient at mas naging komportable, yan ang pangunahing inilagay at ikinabit sa modelong ito. Ang mga safety features nito ay pinapangunahan ng anti-lock braking system sa brake, traction control na kumukontrol sa dalawang gulong para mas maiging magamit sa mga malulubak at mga kontroladong sitwasyon na kalsada na paggagamitan. Ang Yamaha brake control system na safety features din nito ay bago lang din upang mas mapaigting pa ang suporta sa pagpipreno at sa mga alanganin at biglaang pagpipreno. Nilagyan din ito ng isang cruise control system para sa mas komportableng pagmamaneho sa loob ng highway na magbibigay dito ng agarang pagbabago ng performance, kaya na lamang ng pagbabawas at pagdagdag ng bilis nito na 10 km per hour. Sinamahan din ito ng riding modes na sport at touring. At ang isa pang pagbabago nito ay ang pagkakaroon ng mas responsive clutch system na magbibigay ng balanse at maayos na stability, na kung saan ay napapahusay din ito ang seguridad, kaya ng pagpipreno at pagkontrol lalo na sa mga pakurbadang lugar. Pinapagana itong Yamaha T-Max Tech-Max ng 562 cubic centimeter na displacement na may 4-stroke, parallel twin cylinder dual overhead cam, 4 valves at naka Euro 5 compliance na rin. Gumagawa ng maximum output na 47 horsepower at 7,000 RPM at maximum torque na 55.7 Nm sa kada 5,250 RPM. Tumatakbo itong motor sa bilis na 150 to 160 km per hour. Nilagyan din ito ng malaking fuel tank na 15 liters ang laki at kumukonsumo ng 16 to 20 km per liter. Itong Yamaha T-Max gaya ng dati ay may malaki pa ring clear na digital panel na may navigation phone connectivity at napaka-accessible pa. Sinamahan pa ito ng ilang gamit gaya ng mas malalapad na seat, full LED lighting system, may hazard blinker, console pocket, USB Type-C charging, under seat compartment na may 40 liters na mahigit ang laki at nilagyan din ito ng dalawang disc brake sa front na may sukat na 267mm at hydraulic, samantalang single disc naman sa likuran na may sukat na 282mm hydraulic din. Ito ay may mga tubeless tires na may sukat na 15-inch. Gumagamit din itong motor ng mas magaang na chassis frame at mas flexible, na may nakakabit na front telescopic fork suspension at unit swing arm link suspension na may dalawang shock at coil spring sa likuran. Tumitimbang itong modelo ng 221 kg at may ground clearance size na 135mm. May seating height ito na 800mm at nagkakahalaga sa estimated price na 860,000 pesos. Unti-unti nang dinadala ng mga Japanese brand motorcycle ang kanilang bagong mga motorsiklo. Gaya ng Yamaha na kamakailan lang ay dinala na sa bansa ang bagong Yamaha NMAX 155 2025 model. At malamang na isusunod ng bagong Yamaha Aerox model. Pero bago pa man mangyari yan ay isingit muna natin sa listahan ng pinakabagong motor ng brand, ang Yamaha NMAX 125cc. Kung ikukumpara sa marami, ang modelong ito ay di masyadong maaasahan lalo na sa racing at sa pabilisan. Dahil ang dala nitong makina ay nasa 125 kapasidad lamang na para sa marami ay talagang mas mauungusan. Pero wag ka mga kaibigan,
itong bagong modelo ay mas modern at upgraded pa raw sa mga nilalaman. Pagdating kasi sa external na disenyo at hugis at mga kabuuang detalye, ang 125cc NMAX ay itinulad sa 155cc na mayroong bagong front face style kasama ang na-reshape at na-reform na mga front garnish pairings at ang idinagdag na center light na projector LED type pa. Fully LED type din ang headlight DRL, mga turn signal lamp indicator, maging ang kakaibang tail lamp nito ngayon. Kaya kahit 125cc lamang itong modelo, hindi mo pa rin basta-bastang maikukumpara sa ilang mga 125cc na scooter dito sa Pilipinas. Well, pag-usapan natin ang kabuuang detalye ng makina. Itong NMAX 125cc ay pinapagana ng 125 cubic centimeter na displacement capacity na may 4-stroke single overhead cam, liquid cool type at 4 valves. Nilagyan din ito ng fuel injected type na fuel supply, BVTA at Blue Core technology na may bore and stroke size na 52.0 by 58.7 mm at compression ratio na 11.2:1. Nakadikit ito sa isang ECVT type transmission na gumagawa ng 12.6 horsepower sa kada 8,000 RPM at maximum torque na 11.2 Nm sa kada 6,000 RPM. May bilis ito na umaabot sa 107 to 110 km per hour at may fuel tank capacity na 7.1 liters at kumukonsumo naman mula sa 42 to 45 km per liter. Ang NMAX 125 ay nilagyan din ng YE shifter o additional buton para sa tatlong klaseng level na performance na nagagawa nito na tinatawag na low, medium at high. Kalakip din ng YE shifter at bagong features ng NMAX sa makina ay ang pagkakaroon nito ng bagong driving mode system, ang normal at sports mode, kung saan nagbibigay dito ng kakaibang lakas ng performance at additional na kakayahan para sa mga long ride trips at iba pang mabibilis na pagpapaandar. Maging patis sa mga paahon na lugar, mas mapapakinabangan mo ang bagong features na ito ng NMAX. Meron din itong bagong instrument meter panel gauge na may bagong frame at napaka-elegante na ginawang mas maganda ang accessibility kaysa sa dating nagkakaroon ng issue na connectivity features nito sa previous model. Pero gaya ng dati, ang connectivity features na ito ay magsisilbi pa ring guide sa motorsiklo para mas maalagaan natin. Habang nakakonect ang cellphone sa application na ibibigay sa iyo ng Yamaha, ay mamamonitor mo na rin ang ilan sa mga function nitong motor gaya ng maintenance recommendation, last parking position, tire pressure monitoring at iba pang mga notifikasyon at sign na lumalabas dito. Ang modernong features na ito ay nagbigay din ng isang magandang navigation na nagpo-provide ng isang modernong GPS technology at real-time map para sa mga turn-by-turn direction na kung saan hindi mo nakakailanganin pang ilabas ang cellphone, lalo na kung hindi mo kabisado ang mga lugar na pupuntahan mo. Dahil gamit lang ang bagong features na ito na makikita mo na sa instrument meter panel gauge nito, ay tuturuan ka na rin nito ng tamang direction kung saan ka man patutungo. Well, tulad ng 155cc NMAX, ang sukat ng 125cc ay katulad lang din ng haba ng 155cc na may 1,955mm na haba at lapad na 740mm. Ang taas nito ay nasa 1,115mm at wheelbase size na 1,350mm. Meron itong ground clearance size na 124mm at curb weight na 127 kg. Ang seating height nito ay nasa 770mm at kayang magkarga o bumuhat ng bigat na umaabot ng 166 kg. Pagdating sa iba pang detalye mga kaibigan, itong Yamaha NMAX 125 ay may front telescopic fork suspension na may sukat na 30mm at 10mm travel. Meron itong rear twin shock absorber na may coil spring 91mm travel. Pagdating naman sa kabuuang sukat ng mga gulong nito, ay umaabot ng 110 by 70 by 13 sa front at 3 tire size naman ng 130 by 70 R13. Ang parehong brake nito sa harap at likod ay naka-single disc type na naklase na nilagyan pa ng dual channel anti-lock braking system na kung saan ang harap at likurang gulong nito ay parehong mayroong ABS sensor. Ang iba pang mga features nitong modelo, bukod sa 4.2-inch connected TFT dash panel high definition pa, ay sinamahan din ito ng starting option na electric
May side stand kill switch na kusang namamatay ang makina sa oras na ibaba na ang side stand nito. At naka full LED type na rin ang klase ng mga ilaw nito na nagbibigay ng magandang liwanag sa gabi. Sinamahan din ito ng USB port charging socket Type C na inilagay sa kanang pocket nitong modelo. At isang idling stop and start system na nagbibigay din ng isang balanseng pagkonsumo ng gasolina sa oras ng mga traffic na kondisyon. Sinamahan din ito ng hazard lamp and pass switch at may underseat compartment storage na para sa mga gamit na may kabuuang sukat na 24 to 25 liters. Ang bagong muffler nito ay nagbigay din ng maangas na pormahan sa bagong motor na ito at isang bagong pipe na rin, bagong radiator cover at mga newly style garnish na ikinabit din sa bagong modelo. Na may kasama pang traction control system na isa pang bagong safety features nito. Ang safety features na nagpiprevent sa wheel spin, pagkawala ng traksyon o pagkapit ng mga gulong sa kalsada lalo na sa mga madudulas na kondisyon. Ipigilan din nito ang madulas o masemplang ang motorsiklo sa oras na maidadaan ito sa mga pakurbada o yung mga malulubak na klase ng kalsada, na kung saan automatic na nagbibigay din itong safety features ng mga paghihinto ng gulong sa oras na kinakailangang huminto para hindi umabot sa malalang sitwasyon ng pagkasemplang. Kung pag-uusapan naman natin ang pagpapagana sa motor, ang ignition system nito ay naka-keyless smart system na kung saan ay nilagyan pa ng answer back at anti-theft alarm system para iwas nakaw na rin. Ay ang upuan ng hanggang sa 2 tao itong motor at sakyan ng kahit na sino mang magsisimula pa lamang magmaneho ng motor. Sa kasalukuyan ito ay nilalabas pa lamang sa Japan at sa bansang Europa na may estimated price na 150,000 pesos hanggang sa 155,000 pesos. Yamaha Mio Gear Ultima 125 Hybrid. 2021 nung unang inilabas sa Pilipinas ang pinakabagong Mio scooter ng Yamaha na Mio Gear. Ito ay mas naging popular dahil sa pagiging mas advanced matipid nito kumpara sa ilang mga naunang Mio scooter ng Japanese motorcycle. Maraming dalang gamit at mas practical pa na klase. Kaya ngayong taon ay nagkaroon muli ng pinakabagong pag-re-update sa commuter na ito. Gaya ng pagkakaroon nito ng bagong multipurpose rear handle na pwedeng hawakan at pwede rin pagtalian ng mga gamit. Mas malapad at maluwang na rin ang seats na may anti-cramp. Maluwag na legroom space at may anti-cramp din na perpekto para mas komportableng sakyan at lagyan ng mga gamit. At may kasama pa itong practical na double hook na pinapadali ang pagdala ng mas maraming gamit dahil dito at pwede mo lamang isabit din dito. Meron pang tapakan ng mga bata para sa komportableng pag-upo. May makabagong smartphone connectivity features na rin itong modelo na mas practical pa sa dating Y-Connect system na kung saan dito ay maaari mong tingnan ang kondisyon ng iyong motorsiklo, lokasyon ng paradahan at makakuha ng notifikasyon sa mensahe ng mga telepono o cellphone. Magagamit lamang ito sa isang Gear Ultima 125 Hybrid S na bagong bersyon ngayon. Kasama ang socket ng charger ng mobile phone, laging maging handa na i-charge ang iyong mga gadget kahit saan anumang oras na hindi na kailangan pang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng baterya o pagkalobat. Meron din itong mga LED lighting system, LED headlamp na may magarang disenyo na ginagawang mas malamig at maliwanag ang pagmamaneho lalo na sa madadilim na kondisyon. Sinamahan pa ito ng hazard lamp kung saan nagbibigay ng mas practical at emergency na paggamit lalo na sa mga sitwasyong kinakailangan mong mas mapadali ang pagmamaneho o sa mga biglaang pagpapahinto sa gitna mismo ng kalsada, na kung saan magkakaroon ka ng agarang visual sign sa mga kasabayan mo. Nilagyan din ito ng bagong digital speedometer. Malaki, cool at sobrang nagbibigay kaalaman na digital speedometer. Ginagawang mas kapanapanabik ang iyong biyahe sa isang malinaw at modernong display. Available lang din ito sa Gear Ultima 125 Hybrid S version. Ang tubeless tires na may malapad na 12-inch size ay may kabuuang sukat na 110 by 70 sa dalawang gulong sa harap at likod na ginagawang mas makapit, balanse ang pagmamaneho sa kahit anumang kondisyon ng kalsada na dadaanan. Ang bagong disenyo nito ngayon ay mas naging matapang. Medyo may kakaibang halang sa modelong ito na kung papansinin ay mas naging malapad ang mga sukat ng ilaw
kumpara sa dating modelo na nagbibigay ng bagong impresyon at mataas na kalidad na may cool confident na style. Ang posisyon sa pagsakay ay nagmumukha kang sobrang kumpiyansa dahil sa mas abot at kaya at hindi masyadong kalakihan. Nilagyan ito ng mga bagong engine na may hybrid system na kagaya sa Yamaha Mio Patio at sa iba pang modelo ng brand na may ganitong mga features sa makina. Ito ay may Blue Core Hybrid 125cc engine na mas malakas na raw ngayon kumpara sa dati, eco-friendly at maaasahan. Kasamang electric power assist start na ginawang mas maayos at mas matatag ang acceleration, lalo na kapag umaakyat ito sa matatarik na kalsada. Kaya maging sa mga ahonan ay hindi ka mapag-iiwanan. Meron itong malaking fuel tank ngayon na 5.1 liters. Mas maganda ito ngayon lalo na sa mga long ride dahil mas tatagal ang paggamit mo sa napakatipid nito kumonsumo ng gasolina ngayon. Sa dating average fuel consumption nito na 45 km per liter, ngayon ay aabot na raw ito ng 50 km per liter o mas higit pa. Bukod pa riyan, itong bagong Yamaha Mio Ultima 125 Hybrid 2025 model ay nilagyan din ng idling stop and start system na kung saan higit na makatitipid pa sa konsumo ng gasolina at mas sofistikado. Otomatikong namamatay ang makina kapag huminto at nagsisimula muli sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng gas. Magagamit lamang din ito sa Gear Ultima 125 Hybrid S. Nilagyan ito ng 18.6 liter na hugis bowl na underseat compartment. Nakasyang-kasya ang helmet at iba pang gamit. Ang pinakamalaki sa klase nito ay sobrang praktikal dahil marami kang maikakarga dito. Itong Yamaha Mio Gear Ultima 125, pagdating sa kabuang detalye ng makina, ito ay naka-liquid cooled 4-stroke single overhead cam na may bore and stroke size na 52.4mm by 57.9mm na may kabuang displacement na 124.86 cubic centimeter na kayang gumawa ng hanggang sa 6.2 kilowatts sa kada 6,500 RPM at maximum torque na 10.6 Nm sa kada 4,500 RPM. May fuel supply system na injected, isang CVT type transmission na may B-belt, lubricant wet sump at starting system na electric. Pagdating sa chassis and suspensions, meron itong underbone body frame na may kasamang telescopic fork front suspensions at unit swing arm single-sided shock absorber. Ang kabuang sukat ng gulong nito ay nasa 110 by 70 R12 sa harap at likod. Nilagyan ng disc brake sa front at drum brake naman sa likuran. Habang ang kabuang sukat nito pagdating sa haba ay nasa 1,850mm. May lapad ito na 685mm at taas na 1,075mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 1,280mm. Ang bigat nitong motor ay 95 kg at may fuel tank na 5.1 liters, habang ang ground clearance size ay nasa 135mm. Ang seating height nito ay nasa 750mm at may dalawang klaseng kulay na pagpipilian, ang dark gray at silver color. Ito ay kasalukuyang kalalabas pa lamang sa bansang Indonesia na nagre-range sa estimated price mula sa 79,000 pesos hanggang sa 84,000 pesos kung sakaling dadalhin na sa Pilipinas. Yamaha Aerox 155 2025. Napabilib tayo nung unang inilabas ng Yamaha bago matapos ang 2024 ang bagong Yamaha NMAX 2025 model. Kasunod nito ay inilabas na rin itong bagong Yamaha Aerox Ultimate Alpha version na may bago ring upgrade sa external design, features at internal specs and features ng makabagong modelo. At ito ay inilabas ngayon sa 4 na klase ng variant na pagpipilian. Ang standard variant na base model na nag-o-offer ng solid na pundasyon ng mga features at performance. Pangalawa, ang Cyber City variant na may dagdag na touch ng urban player kasama ang unique na color scheme at graphics nito. Ang pangatlong variant ay tinatawag na Turbo na equipped naman sa turbocharged engine na nagpapalakas ng power nito at acceleration. Ang top of the line variant nito ay tinatawag naman na Turbo Ultimate na may kasama ring turbocharged engine, mga premium features at dagdag na advanced technology. Well, kung pipili ka sa 4 na ito, mas maiging malaman mo muna ang kabuang detalye nitong bagong Yamaha Aerox para masuri mo kung ano ang bagay sa'yo.
Para sa kabuuang specs and features ng Standard at Cyber City, ito ay pinapagana ng parehong makina na 155 cubic centimeter na displacement na may liquid-cooled single-cylinder transmission na CVT at fuel supply na fuel injection. Meron nitong digital instrument cluster, LED headlight at LED taillight, komportableng seats na makapal lang foam at under-seat storage na malawak na rin. Meron nitong front disc brake at rear drum brake na para sa basic safety features. Habang ang Turbo at Turbo Ultimate variants naman ay pinapagana rin ng 155 cubic centimeter na displacement capacity na may liquid-cooled single-cylinder turbocharged at may transmission na CVT. Fuel-injected type na rin ang fuel supply nito na sinamahan ng mas maraming features gaya na lamang ng turbocharged engine para mas mag-increase ang lakas at puwersa nito. Nilagyan pa ito ng advanced digital instrument cluster na naka-TFT display, LED headlight at LED taillights. Komportabling pillion seats para sa upright position, malawak na under-seat storage kasama ang mga basic safety features nito gaya ng front disc brake at rear disc brake na rin. May additional pa itong mga advanced safety features gaya ng traction control system, anti-lock braking system na sinamahan pa ng multiple riding modes na pagpipilian depende sa performance na kinakailangan. At naka-keyless ignition system na rin ito na may kasamang answer back key system at anti-theft alarm features. Pero wag muna kayo magpaakit sa pinakamagandang features nito. May kalakip na additional price tag yan, mas mahal kumpara sa Standard at Cyber City variants lang. Dahil pwede nyo rin i-consider sa Standard at Cyber City variants models ang napaka-reliable na performance at makina nito na nagbibigay ng magandang performance. Isang 155 cubic centimeter din na displacement na magagamit mo ng mas maganda sa city riding at ito'y mainam na rin maging sa mga long rides activity. Pero kung ikaw ay may sapat na budget at mas gusto mo yung kumpleto na, well, wala ka nang makikita pang disadvantage nitong dalawang bagong modelo na top of the line variant ng Yamaha Aerox, ang Turbo at ang Turbo Ultimate variants, na nilagyan ng makabagong sistema sa makina na turbocharge na kung saan ay mas may ibubuga at mas mabilis ang acceleration na siguradong hindi ka bibitinin kahit pa sa mga paahon maging sa mga racing. Well, kung ang features naman ito ang pag-uusapan natin, pagdating sa mga standard variants, meron itong mga essential features na magagamit sa pang-araw-araw na commuting. Habang ang Cyber City variants ay nilagyan ng visual appeal na may kasamang unique color scheme at graphics. Mas magandang disenyo kumpara sa standard variant. Ang Turbo at ang Ultimate variant naman ay nilagyan ng mga makabagong features gaya ng traction control, multiple riding modes at full color TFT display na magbibigay ng mas magandang riding experience. Pagdating naman sa iba pang mga detalye na karamihan ay mayroon ang lahat ng variant, nilagyan itong bagong modelo ng compression ratio na 11.6:1 at bore and stroke size na 58 by 58.7 mm. Gumagawa ito ng maximum output na 11.3 kilowatts o 15.4 horsepower sa kada 8,000 RPM at maximum torque na 14.2 Nm sa kada 8,000 RPM, na kung saan ang kabuuang bilis nito ay umaabot sa 124 to 128 km per hour. Meron itong lubricant system na wet sump, starting system na electric starter, nilagyan ng clutch type na centrifugal drive type at transmission type na automatic with B-belt para sa mga standard variants at Cyber City, habang sa Turbo at Turbo Ultimate naman ay may YECBT. Ang frame type nito ay backbone at ginamitan ng front suspension na telescopic fork at rear suspension na unit swing dual shock with coil spring. May makakapit na gulong na may kabuuang sukat sa front na 110 by 80 R14 at 140 by 70 R40 naman sa likuran na parehong mga naka-tubeless. Nilagyan itong bagong Yamaha Aerox ng 4-stroke, single overhead cam, 4 valves at BBA. Kasama ang Blue Core technology nito. May 5.5 liter na fuel tank capacity itong Yamaha Aerox at kumukonsumo ng hanggang sa 40 km per liter. Gamit ang idling stop system o start and stop system nito ay mas napatitipid palalo ang consumption ng gasolina. Well, pagdating naman sa kabuuang sukat nito,
Ang bagong modelo na Yamaha Aerox ay may kabuuang haba na 1980mm at lapad na 710mm. Ang taas nito ay nasa 1170mm at may seating height na 790mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 1350mm at may minimum ground clearance size na 145mm. Tumitimbang itong bagong modelo. Para sa Turbo at Turbo Ultimate version, ito ay may bigat na 130kg habang ang Standard at Cyber City naman ay may kambuang timbang lamang na 127kg. Pagdating naman sa kabuang presyo nito, ang bagong Yamaha Aerox ay may estimated price mula sa 125,000, 135,000, 140,000 hanggang sa 152,000 pesos. Yamaha NMAX 155 2025. Sa wakas, kumpirmado nang dumating ang bagong Yamaha NMAX sa Pilipinas. Para sa dagdag na naman na modelo ng brand sa lineup model nito sa bansa, ay tiyak na magkakaroon na naman ng bagong pagpipili ang motor ang mamamayan, lalo na sa mga nagpaplano pa lamang bumili ng isang bagong motor. Itong bagong Yamaha NMAX ay inilabas sa bansa na may dalawang klase ng pagpipiliang variant, ang Standard at ang Tech Max version. Ang presyo ng Standard ay nagkakahalaga sa estimated price na 155,900 pesos. Hindi pa yan ang magiging official rate ng NMAX kasi maaaring madagdagan pa yan pag i-display na yan sa mga kasa o mga branch ng motor trade. Ang Standard variant ay mayroon ng mga kasamang features gaya ng bagong TFT display instrument meter panel, bagong rear suspension na may reserve tank canister at keyless entry, dual disc type na may kasama na rin mga bagong safety features. Samantalang ang Tech Max version ay mayroong bagong engine na nilagyan ng YECBT o Electronic YECBT. Para mas kumpleto at aprobado, ang bagong modelong NMAX ay nilagyan ng newly styling na front face design na hindi lang ginawang mas functional, mas pinalakas ang performance, nilagyan ng mga bagong connectivity at bagong mga safety features, maging ang visibility ng Yamaha NMAX ay mas na-update na ngayon. Ang Tech Max version ng Yamaha NMAX ay nagkakahalaga sa presyo na 175,900 pesos. May bagong mga disenyo ng mga ilaw at DRL kasama ang pagkakaroon ngayon ng projector type LED headlight na nasa gitna. At gaya ng dati ay naroon pa rin naman ang malapad at malaki na front windshield protector nito, kasamang matatalas na edge ng garnish at pairings at ang isang front fender na may karugtong dalawang cover ng mga suspensions. At ang sporty muffler ay nilagyan din ng panibagong disenyo ng cover, kasamang bagong radiator grille cover na disenyo. Maliban dyan ang rear portion naman, pagdating sa combination lamp, meron pa rin naman itong dalawang tail lamp na may panibagong version na rin ng disenyo. Ay mas mag-i-elevate ang visibility nitong motor lalo na sa gabi panigurado. Ang lahat ng mga ilaw nito mula sa harapan, gaya ng mga turn signal light indicator at tail lamp ay mga naka-LED type na. Bukod pa dyan ang ilan pang aesthetic sa feel nitong bagong Yamaha NMAX, gaya ng handlebar ay katulad pa rin naman ng sa previous model ang disenyo nito. Hindi pa ito naka-naked handle na madalas inire-request na ng marami sa brand. Pero meron naman itong bagong instrument meter panel gauge, bagong frame at napaka-elegante. Mas gumaganda na rin daw ang accessibility nito katulad ng mga naging issue sa connectivity gaya ng Y-Connect system. Ay mayroon pa rin naman sa modelong ito. Yun nga lang mas modified na ito kumpara sa dati at mas in-update pa. Hindi pa nga lang natin malalaman kung ito ba'y magkakaproblema rin sa inaharap. Gaya ng dati, ang Y-Connect system nito ang siyang nagsisilbing monitoring system o guide natin para mas maalaga ang maigi itong motorsiklo, na kung saan dito makikita ang ilan sa mga maintenance recommendation gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance o change oil at ang last parking position. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity para makonek ang ating mga cellphone gadget at upang makita natin sa screen nito ang mga call alert at message na nanggagaling sa ating cellphone habang tayo'y nagmamaneho. At pagdating sa makina, isa sa pangmalakasang balita ng Yamaha ang pagkakaroon ng bagong Yamaha NMAX daw ang turbo ngayon sa buong performance ng makina na tinatawag na Yamaha Electric CVT
o YECVT at tinatawag din na Turbo Y-Shift. Meron itong additional na buton sa kaliwang handle sa lower portion makikita sa ibaba mismo ng pindutan ng busina na kung saan nakalagay ang shift name sign nito. Kalakip ng bagong sistemang ito na Y-Shift function ang tatlong klaseng level. Ang unang shift na nakadepende sa piga ng throttle na tinatawag na low kumpara sa mga mababagal na pagpapaandar. Ang pangalawa naman ay tinatawag na medium Y shifting na tumatakbo ng hanggang sa 40 to 60 km per hour. At ang pinakamataas na Y shifting nito ay tinatawag na high na nagpuproduce ng additional acceleration sa motorsiklong ito na nakadepende sa kung anong level ng shifting nito ang pipindutin mo. Baga meron siyang mga nakatagong puwersa sa pagpapatakbo, lalo na kung gusto mo ng mas mabilis ang biyahe, di naman kaya makipaghatawan sa kalsada. Maganda rin ito kung mga pataas ang kalsada o paahon na kondisyon na kung saan inibigyan ng ekstra lakas ang motorsiklo para mas tumindi pa ang lakas lalo na sa mga akyating kalsada. Kaya naman itong bagong Yamaha NMAX ay mas naging highlighted sa pagkakaroon ng bagong performance na to na turbo sa makina. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 15.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Itong modelo ay wala pang naitatalang kabuuang bilis, pero kung ikukumpara sa old version na gumagawa ng 125 km per hour na top speed, malamang sa malamang ay mas lalakas ito ng kaunti kumpara sa dati. Meron itong bore and stroke size na 58mm by 58.7mm at compression ratio na 11.6:1. May fuel supply system na injected type at cooling system na liquid cooled. Mas matipid na rin daw ito sa dati dahil kaya nitong kumonsumo ngayon ng 40 km per liter kumpara sa dati na 35 km per liter lamang. Ang fuel tank capacity nito ay 7.1 liters pa rin, pero paniguradong mas malayo-layo na ang mararating dahil sa katipiran na nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong magagandang klase ng suspensions, kabilang ang naka-telescopic fork sa front suspensions at unit swing with dual shock and coil spring naman para sa rear suspension nito. Ang parehong braking system sa harap at likod ay mas naging makakapit dahil sa parehong naka-ventilated disc type at naka-hydraulic single disc sa front at rear. Kaya ang pagpipreno ay makakasiguro lalo na sa mga emergency braking. Meron itong kasamang malalagkit din na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na mags. Meron itong kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R13 at rear tire size na 130 by 70 R13. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga safety features, lalo na sa brakes na dinagdagan ng anti-lock braking system o ABS na naka-dual channel. Isang safety features na nag-unlock sa mahigpit na kapit ng brake, lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis nitong takbo, upang maiwasan ang pagkaskid o pagkadulas na rin o mapigilan ang pagkasemplang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nilagyan rin ito ng isang traction control system o TCS, isang sistema na nagpapanatili sa balanseng pagmamaneuver lalo na kung may dadaan mo ito sa madudulas at mababatong kalsada, dahil sabay nitong pinapaikot ang magkabilaang gulong para ma-enhance ang stability at mabawasan ang tendensing madisgrasya o masemplang sa kalsada. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay nakakilis entry na rin na may anti-theft alarm system at answer back key system. Mas secure ito kaysa sa mga de-manual key pa lamang o yung mga naka-dangle key pa lamang. Sa bansang Indonesia, 5 klase ng variant na inilabas nito, pero dito sa Pilipinas, 2 pa lamang po ang dumarating. Ang standard variant at ang TechMax version na nagkakahalaga mula sa 155,000 pesos hanggang sa 175,000 pesos.